Hello mga ka-legit Dower Gods, panibagong updates po tayo ngayong araw kung saan itong si Master Henyo Joey De Leon ay pinuputakti ng bashers at nagtrending pa nga ngayong araw sa Twitter. Ito po ay patungkol sa isang segment sa E80. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabber Cards po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood at palagi ang pagsubaybay sa ating mga videos. So ngayong araw nga, matapos mag-trending itong si Miss Atasha Mulak bilang newest Dabber Cards ng E80, at talaga namang lahat ata ng mga news online ngayon, ang laman po ay ito pong si Miss Atasha Mulak na anak nito pong beauty queen na si Miss Charlene Mulak and Mr. Aga Mulak. Talaga naman pinag-usapan po siya online dahil talagang masasabi mo na ito pa lang po yung kauna-unahang pagkakataon na siya po ay winelcome sa Free TV, because after she signed a contract with Viva last July ay talagang according to her, inabangan na po ang E80 dahil isa sa mga plan nga na siya po ay maging isa sa mga kabahagi ng E80. Ang kagandahan lang dito is napakaganda ng choice ng kanya mga magulang dahil isa sa mga kondisyon nga na ibinigay sa kanya na kailangan niya po magtapos ng kanyang pag-aaral bago siya pumasok sa showbiz, which is isang bagay na talaga namang ikinagalak ng kanyang mga magulang dahil tinupad niya naman yung kanyang pangako at siya po ay graduate sa United Kingdom University na with honors. So ito po yung isa sa mga naging paraan para makapasok siya sa showbiz. And at the same time, ay ito na nga yung ating sentro ng balita kung saan si Mr. Joey De Leon sa Twitter po ngayon ay trending. Meron po siyang tweets na 2,603 post. Yan, number 1 spot po siya dahil pinag-uusapan po siya ngayon sa news online. Syempre, sino pa ba ang nagpapatrend sa kanya kundi yung mga kapamilya alt channel yun. Ito po ay isang verified po siya sa Twitter at halos lahat po ng kanyang mga pinopost is against po talaga sa E80. Kasi 'di ba parang hindi pa rin po kasi nila acceptable na si Chairman Lala Soto po ay pumayag na masuspend. Yung suspension hindi pa naman po bumababa. Pero ang dami na pong umiiyak sa Twitter, no? Ito po yung isa sa mga talagang pinag-usapan. Kaya kahapon po, kung napansin po ninyo, medyo awkward naman talaga na sinabi ni Master Henyo Joey De Leon yun. Kasi sa Gimme 5 po kahapon, meron po kasing isa sa mga pinapahanap sa Gimme 5, ano? Ito po yung post ni Mr. Joey De Leon sa 18 hours ago nang winelcome niya po ito pong si Atasha bilang isa sa pinakabagong Dabber Cards. Akala ko po kaya siya nag-trending kasi ginamit niya, yung caption niya is Joey De Leon at ang poet niyo 18 hours ago. Buo na Dabber Gods, narito na ang anak ni E80 Bull, Aga Mulak is at si Atasha. Akala po ng lahat na doon siya nag-trend, pero ang ipinipilit po kasi ng ilan sa mga followers ng It's Showtime na itong si Mr. Joey De Leon ay meron po siyang binanggit na word doon po sa Gimme 5 na hindi nagustuhan ng ilan. So, alam naman natin na si Master Henyo Joey De Leon talaga may mga bagay siyang binabanggit na which is kanyang opinion yun eh, 'di ba? Kumbaga parang bawat tao is you have the freedom to give your opinions. Kaso nga lang hindi tinatanggap ng mga netizen, katulad na itong Alt Kapamilya channel, verified po siya. Ayan, so ito po yung trending topic, suicide. The world is better place if only Joey De Leon knows how to keep his mouth shut, sabi niya. MTRCB, kinall out po nila si MTRCB chair Lala Soto patungkol sa bagay na ito. Nakatag pa po MTRCB PH at MTRCB Gov, no? Kasi isa sa mga nagtitrigger din kasi sa MTRCB para po ipatawag ang isang programa pag maraming call out. So sa ngayon po meron ng 2,000 plus na tweets, no, patungkol sa issue na ito. Pero parang very subtle lang naman siya. Hindi naman siya ganoon talagang parang nag-dig in sila dun sa segment na yon. Kasi parang very passive lang na sinabi ni Mr. Joey De Leon patungkol po dun sa 5
things na parang isinasabit sa leeg, ganon. So, eto na siya, no? Sabi po niya dito na, ayun, big gimme 5 na mga bagay na sinasabit sa leeg. Tapos yung contestant necklace, Joey De Leon, lubid, nakalimutan nyo. Yun, sabay ganun siya. So, isa yan sa mga tinake out ng ilan sa mga tao sa Twitter at mga followers po ni Vice Ganda na bakit daw hindi i-call out or hindi raw ipatawag ng MTRCB itong si Master Henyo Joey De Leon, no? Pero hindi nila alam, puntos na po yan eh. Ganito lang po kasi yan eh. Just in case sa mangyari yan at nakitaan po sila ng parang violation, of course ipapatawag po sila. And that's the yun po yung pagkakataon na kailangan po nila magpaliwanag or kung kailangan nila mag-public apology sa nangyari na yun. Pero nakita ko naman na parang very passive niya lang na sinabi, napakabilis lang. Ni si Mr. Vic Sotong o si Bossing ay hindi nga po siya narinig eh. Talagang ito lang mga to lang talaga mga matang lawin na miyembro nga ni Vice Ganda na mga kapamilya. Yan pa. Meron pa retweet no Alt Star Magic. Ayan. Ayan no, niya, nirepost niya yung post po nitong isa sa mga kapamilya Twitter account. Marami kasi sila mga account dyan na verified na. Talagang ang kanilang punteriya dito is hanapan ng pagkakamali ang AAT. Kasi nga, hanggang sa ngayon, feeling nila, unfair daw si MTRCB Chair Lala Soto dahil anak nga siya ni Tito Sen. Na sinasabi lagi nila, ang lagi nilang sinasabi na meron daw tinatawag na conflict of interest. Kaya ang gusto po nilang mangyari is mag-resign si MTRCB Chair tapos palitan ng iba. Ang tanong lang, kung sakali bang palitan si MTRCB Chair, hindi na nga ba magkakaroon ng violation yung kanilang iniidolo o yung kanila pong sinusubaybayan na noontime show? And that's the very question. Kayo po ang sumagot sa ating pong comment section. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Ito mula kay Miss Criza Lazar. 3281, senyalis na yan, cost cutting muna kasi wala nga kita, tapos susunod ay yung delay pasahod ng mga employee, tapos iiwas muna ang may-ari na magpakita. Halos ganyan nangyari sa negosyo pag hindi kumikita. Kung ikaw ang negosyante at alam mo na nalulugi, either gagawa ka ng magandang paraan pero mag-i-invest ka uli o magsara na lang para di lumaki ang lugi mo, which is very true, diba? Isa yan sa mga pinag-iisipan po nila at syempre hindi nila mabitawan yan kahit super lugi na. Dahil na lang yan, pride na po nila yan eh, ang masasaling, 'di ba? Maga para sa kanila, hindi nila pwedeng i-close yan dahil parang mapapahiya sila eh, pinaglalaban nga nila sa korte. Kaya mind you, gagastos at lalabas sila ng pera para dyan. So sabi ni Juliana Nipas, ayaw nyo pang aminin na lugi kayo, nagmamalaki pa kayo. Yung mga host maghahanap na kayo ng work, unti-unti na yan, bawas araw, sweldo, tapos sarado na. Humbanda na kayo, fake bulagta. Soon, ang dali naman mag-work. Dali naman ang work nyo, natapos agad ang kayabangan nyo. Ayan. So ito naman po ang ilan sa mga galit na mga netizen, dito po sa ginagawa po ng tape bulagta. Kasi kung tutuusin, yung unang inaangkin po nila na team song, umamin na po yung isa sa mga pinagmamalaki nilang witness na hindi po talaga siya, kumbaga parang nag-ambag lang siya ng kapiraso para mabuo yung team song, pero in totality inamin niya ni si Bossing talaga ang original na writers ng team song na yon. Kaya naman medyo tagilid po sila doon at nakita naman ng korte yung word na ginamit po ni Buncho na only, which means kakaunti lang yung kanyang naiambag. Sabi ni Gret Carriazo, lugi na, malapit na mag-file ng bankruptcy ang tape bulaga. Paano na yan kung matalo sila sa TBJ lawsuit about copyright infringement at cybercrime issue na worth 30 million plus danyos? Karma is real. Ayun, 30 million nga po kasi ang hinihingi patungkol dito. Kaya nga po ang salita ni Tito Sen, sa inyo na ang trademark, basta sa amin ang copyright. Kasi 30 million danyos per wishes po ang kinukuha o hinihingi ng TBJ. Sabi ni Marvin Martinez, road to Miss Universe, you have a blood to be beauty queen like
your mom Charlene. Congratulations Atasha Mulak. You make the right choice step to success. Welcome to Dabber Cards for being host the #1 unstoppable rating in noontime show EAT TVJ Dabber Cards sa original Eat Bulaga 1979 up to now. Ayun. Salamat po Mr. Marvin Martinez for always keep watching to this channel and trusting this channel. Talaga namang kitang-kita natin ang inyong suporta para po sa TVJ at sa mga legit Dabber Cards. And we will always look forward for the success of this newly legit Dabber Cards. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.